Okay, the next one, so we already defined, actually we already derived the formula of the slope of a tangent line to a curve. Next, nagbigay tayo example. Ngayon, tingnan naman natin yung tinatawag na normal line. So, ano ba yung normal line? Ang normal line class ay, let's say you have this, kunyari, ito yung curve, tas tangent siya dito. Yung normal line class, that's the line that is 90 degrees with the tangent line. Kumbaga, iisa yung kanilang point of intersection and yung relationship nila is naka 90 degrees yung separation. Okay? At the same point. So, tinamaan din yung curve at one point. But this time, naka 90 degrees siya sa tangent line. So, that's a normal line. So, ang normal line, nakukuha natin yung slope ng normal line according to our geometry, diba? Analytic geometry. Ang slope ng normal line is the negative inverse of the slope of the tangent line. So, ayan lang siya. So, ang gagawin natin, pag pala, let's say, pinahanap sa inyo, what's the slope of the normal line to the curve at ganito, ganyan. So, kunin mo lang yung slope ng tangent line, tapos, in-negative inverse mo siya. Then, meron ka ng normal line. For example, bigyan tayong example. So, example natin ay, find the slope of the normal line to the parabola y equal to x squared minus 2 at point 2. Okay, so ngayon nahanap ano daw yung slope nung normal line to the parabola y equal to x squared minus 2. So basically, if you're going to graph the parabola, ano lang yan that will be somewhere here. So, paano mag-graph ng parabola? Nandito yan ay, ang point of intersection niya ay 0 or yung pinaka-vertex niya, 0 and negative 2. So, kindly review again, paano nga ba kinukuha yung itsura ng curve base dun sa kanyang equation. So, that's analytic geometry. So, anyways, kahit di mo naman alam kung paano to i-graph kasi kung meron daw, let's say, di ba may tutu, kunyari, ito yung tutu, kunyari lang, nandito, let's say, yung tutu. Ito yung tangent line, tinamaan nyo dyan. Ito yung pinaka-normal line. Okay, ito yung pinaka-normal line na naka 90 degrees. Normal line. Ang hinahanap, ano yung slope ng normal line na ito. Okay. So, para makuha yan, alam naman natin, slope of the normal line is equal to negative 1 of the slope of the tangent line. Paano nga ba kinukuha yung slope ng tangent line? So, kung maalala nyo, ang pagkuha natin ng slope ng tangent line is limit as h approaches to 0 of f of x of 1 plus h minus f of x of 1 all over h. Okay. Ano ba muna yung f of x? Ang f of x natin is, diba, equal yan sa y, which is x squared minus 2. So, ngayon, may given ka din na value ni x sub 1. So, ang x sub 1 mo at this point ay 2. So, kung kukunin muna natin itong portion na to, so that will be f of, ang x sub 1 ay 2, then plus h, papalitan lang natin. So, instead na x squared minus 2, magiging 2 plus h squared minus 2. So, process natin to, algebra to. So, square ng binomial, diba, gamit siya. So, squared nito, plus 2 times 2h. So, 2 times 2 times h. Then, square nito. Then, don't forget, may minus 2 pa siya. So, process lang natin. Meron kang 4, 2 times 2h, so magiging 4h. Ito naman, magiging
h squared, then ito minus 2. Pwede natin silang i-subtract. So, 4 minus 2 is actually 2 plus 4h plus h squared. Okay? So, yung f of x sub 1 naman, again, ang x sub 1 natin ay, kung babalikan natin ito, so, ang x sub 1 ay 2 base sa given. So, f of 2. So, itong f of x, so, that's x squared minus 2, magiging 2 squared minus 2 na siya. Papalitan natin yung x. So, maging 2 squared minus 2. So, that will be 4 minus 2. The answer is 2. Tapos, ito yung isa kanina. So, kunin natin yung slope. So, limit as h approaches to 0. Nino, nung ito, f of 2 plus h, ano ba yung value niya? So, that's 2 plus 4h plus h squared. Minus, ano ba yung f of 2? Ito, all over h. So, actually, kahit wala yung parenthesis, diba? Kung titingnan natin, h approaches to 0. So, meron kang 2 plus 4h plus h squared. Nire-write ko lang. Tinanggal ko yung parenthesis kasi positive 1 naman nasa labas nun, all over h. So, mapapansin mo, makakancel ito. Pag na-cancel na yan, mapapansin mo sa taas may common h. Hindi natin kaya pang recta substitute kasi pag sinubstitute, magiging undefined. So, kaya sinisimplify natin. So, dyan papasok yung importance ng algebra, yung pag-simplify. So, dito, common yung h o factoring. So, 4 plus h na lang to. Kasi nilabas natin yung isang h, ito din. So, isang h na lang natira all over h. So, from there, makakancel yung h. And, pwede na nating i-apply yung limit ni 4 plus h as h approaches to 0. So, simple lang, sa substitute lang according to the formula ng limit. So, 0. So, the answer pala here is simply, this is slope ng tangent line. Okay, this is not yet the final answer. So, again, we're looking for the slope of the normal line. Therefore, ang slope ng normal line ay negative lang ng slope ng tangent line. So, kung ang slope ng tangent line ay 4, ay di magiging negative 1/4. Here is the final answer. Okay? So, that's how you get the slope of the normal line. So, balik pa rin dun sa umpisa. Kailangan mo munang malaman ano yung slope ng ito ay tangent line. Kahit wala or may t, same lang yon, tangent line siya. Then, i-inverse negative mo lang siya. Makuha mo na yung slope ng ating normal line. So, that's very important and you have to remember that. So, ang pinaka-process natin all about algebra, diba? Ang formula lang dyan ng slope ay ito. Then, everything, algebra na yan.